Kausapin nga natin ang Director ng Bureau of Local Employment ng DOLE, si Patri Wirawan. Director Patrick, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang morning po, Sir Jerry. Yes, sa sir. mga taga-subaybay. Opo. Well, hingi lang po kami ng detalye na dito sa jobs fair na ilulunsad ng DOLE dahil sabi ko nga, baka this time, yung mga matagal nang nahihirating hindi nagtatrabaho, maghanap ng trabaho ngayon dahil baka sila binubulyawan na ng kasama sa kanilang bahay na dahil sa hirap ng buhay ngayon. Director, ano po ba mga kailangang dalhin o gawin? Yes, Sir Jerry, 1 week na lang po bago po ang ating Labor Day nationwide job fair po. Ang payo po natin sa ating mga kababayan po, maghanda na po ng kanilang mga updated po na resume, updated po na mga training certificates po nila, yung diploma po nila or certification na sila ay nakapagtapos or naka-earn ng ilang units sa kolehiyo o sa senior high school. So ito pong mga pre-employment documents po na ito maaaring lang gamitin sa kanilang paghahanap po ng trabaho sa ating Labor Day job fair. Opo. Ano po bang mga klase, example ng mga trabahong available dyan, Director? Yes, Sir Jerry. Sa ating pagkataya po, meron pong mga, ito pong mga kalimbawa ng mga trabaho po. No? Meron pong sales clerk na nasa 12,000 vacancies, production operator nasa 11,300 vacancies, meron pong carpenter, foreman, and steelman, 8,500 vacancies, customer service representative, 5,600 vacancies, at meron pong service crew or barista na 4,900 vacancies. Wala, tindi. Ang dami nangangailangan ng barista, ano? Meron ho bang nangangailangan ng manager o presidente ng kumpanya dyan? Meron po mga specialized, pero ilan lang po yung mga kumpanya na nag-propose po ng mga ganitong vacancies. Opo. Well, ito ho ba halimbawa nagpunta sa mga job fair sites at kapag natanggap guaranteed ho ba yan pag natanggap kaagad na makakapasok sa trabaho at alam naman natin, hindi na tayo mahihiya pa. Kailangan na natin ng sweldo kaagad. Baka naman ho yung iba dyan after 6 months o after 3 months pa pasosweldohin. Yung pong mga tinatawag natin hired on the spot is very low. Ito po yung mga binabantayan natin ng mga applicants during the job fair activity natin na talagang pumasa na doon sa buong proseso ng recruitment. Siyempre, alam natin iba-iba, bawat kumpanya may kanya-kanyang recruitment process po yan. Okay. Pero depende po sa klase ng posisyon. So may mga posisyon po na talagang on that spot, makikita na nila ito, maaari na itong hire, qualified na agad to, based doon sa documents na sinubmit niya. No? So, yung mga ganitong klase ng mga pagkakataon po, talagang bigyan natin oportunidad sa mga kababayan natin. Talagang hired on the spot na sila at makapagsimula na po sila. Doon sa napag-agihan po nila na start date sa company po. Baka sa bagay, baka meron nga ring ibang mga trabaho naman na tatanggap sila pero kailangan pa ng training, ano? Meron po yung mga tinatawag natin mga near hire. Yan po yung binabantayan din po ng TESDA sa partner po natin, no? Yung pagsisiguro na kapag after nung interview or evaluation ng HR ng recruiter po, na nakita nila na may kailangan pang training. So, in-endorse po natin yan sa TESDA, lalo yung mga schedule po ng mga training at mga NCO certificates na kailanganin ng mga aplikante po para po talagang maitawid na sila at maging completely placed na po sila. Opo. Yun hong mga trabahong nangangailangan na nagtapos ng 4-year course o 2-year vocational, kailangan ho ba dala pa nila yung mga anong tawag, diploma? Kahit na yung mga yung pinalaminate ng kanilang mga nanay at tatay, kailangan ho bang dalhin yon para ipakita? Depende po talaga yan sa mga company. Pero para makasiguro po na kayo, no? Dali na rin nila. Natin, no? Yung mga training certificate, yung mga diploma or of completion po nila sa kanilang school. Actually, kahit po mga senior high school po, meron tayong special lanes para sa kanila, para po masiguro na kahit yung mga senior high school graduates natin ay employable na at may nagsakaya na po talaga sa kanila. Opo. Maganda po itong ganitong mga jobs fair. Ito nga sabi nga natin pinagtatagpo natin ang employer, yung mga naghahanap ng trabahante at yung mga naghahanap ng trabaho at o kaya yung pero sa panahong ito ngayon online director hindi ba wala bang paraan diyan para halimbawa nasa bahay pa lang ma-search na niya kaagad, uy,
nangangailangan pala itong ganitong kumpanya ng ganitong trabaho, alam ko ito, kayang-kaya ko ito. Hindi ho ba pwedeng, wala ho bang ganong sistema? Pwede po si Jerry. Actually, meron po tayong online job matching portal, no? fieldjobnet.gov.ph kung saan makikita na po nila agad yung mga vacancies po na ipopost po dito sa gaganatin natin ng LinkedIn software. So, at this early po, pwede na nilang pilitin yung fieldjobnet at may mga bakanting trabaho. Pwede pa po nilang lagyan ng filter kung saan po silang locality o region or probinsya para po maging specific at kung anong klaseng industriya po or trabaho yung gusto nilang applyan. Ayun, mainam ho yun. Meron palang ganun. Saan po ulit makikita, Director? Paano? Yes, sir. Sa fieldjobnet.gov.ph. Fieldjobnet. Opo. .gov.ph. Ayun, okay. Oo. Okay, dito na lang sa pahuling punto, yung binabanggit ko ho kanina na ayuda, nagbibigay tayo ng tulong sa mga driver, jeepney driver, tricycle driver, yung mga minimum wage earners natin, nangangailangan din ng tulong. Napag-uusapan nyo na ho ba dyan sa DOLE kung paano at kailan naman tayo magbibigay sa mga nangangailangan din ng tulong na mga nagtatrabaho? Yes, sir. Actually po, sa Bureau of Local Employment, meron tayong isa sa mga programa natin yung Adjustment Measures Program. Ito po ay nakatutok talaga sa pagsisiguro na hindi magtatanggal yung mga kumpanya, lalo na yung mga micro, small at medium enterprises. Alam naman natin talagang madaling maapektuhan ng mga nangyayari, no, sa mga sa environment natin here. So yung programa natin, nagbibigay po yan ng assistance na may halagang 500,000 hanggang 1.5 million para sa mga enterprise at sa mga workers po nila. Para sa ganun, kung kanwari po ay naka-experience po ng losses ng kumpanya or nahihirapan dahil sa mga nangyayari po ngayon sa sitwasyon, maaari po sila mag-submit ng project proposal at pwede po yung laman po ng proposal, meron capacity building or meron pong kailangan tulong na pwede ibigay sa ating mga workers, especially po yung mga minimum wage earners natin sa mga micro, small and medium enterprises. Pwede po nilang gamitin ng pagkakataon po ito para po hindi na sila magtanggal at patuloy po ang trabaho natin mga kababayan. Opo, pero sa ibang ahensya po ng gobyerno yon. Pero sa DOLE ho ba, ang DOLE ba meron kayong programa naman para sa mga wala pa ako yata narinig na gano'n. Yung programa ninyo na DOLE magpapautang para sa mga trabahante, sa mga nagtatrabaho. Wala tayong gano'n, Director? Wala po. Yung nabanggit ko kanina, sir, yung Adjustment Measures Program, sa DOLE po yan, sir. Sa DOLE yun. Local Employment. Opo. Yung 500,000 po na assistance sa ating mga micro, small, and medium enterprises. Kasama na po ang kanilang mga workers po doon. Doon sa Employees Compensation Commission, meron ba tayong mapipitas doon kapag ganitong panahon ng emergency, Director? Yung general po na idea natin sa employees compensation ay kapag meron pong mga work-related injuries po, no? Injuries lang. Yun po yung mga emergency situations po, pero hindi ko siguro pasok ang energy emergency. Kung sasabihin mo, injured ho ang damdamin ko sa hirap ng buhay. Sa hirap sa dala ng krisis sa ekonomiya. Okay. Director, salamat po ng marami sa mga dagdag na impormasyon. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Jerry. Si Director Patrick Patriwirawan, ang Director ng Bureau of Local Employment.